Sir, tumatawag po si Miss Melissa. Sabay na nilingon nila Ashley at Marlon si Jomar na siyang may hawak sa cellphone. Tell her that I'm busy. Malamig na tugon ni Marlon. Nagkibit balikat si Jomar bago sinagot ang tawag. Ang akala ng lahat, personal number ng amo ang tinatawagan ng mga ito. Pero siya ang may hawak nun at tagatanggap ng mga tawag na para sa walang halaga o hindi dapat paglaanan ng oras. Sumunod si Ashley sa binata na pumasok na sa loob kasama ang kambal. Ayaw man niyang aminin pero natuwa siya dahil nagawang i-ignore ni Marlon ang tawag ng kanyang pinsan. Ate, kanina pa may tumatawag sa cellphone mo. Bit-bit ni Nina ang cellphone ng amo galing sa kusina. Mabilis yung kinuha ni Ashley at nang makitang ang tiyuhin ng tumatawag, ay agad na sinagot. Ibinaba na ni Marlon ang kambal at inutusan ng yaya ng mga ito na linisan na ang mga ito dahil mga pawisan. Nilingon niya si Ashley nang marinig ang tiyuhin nito ang kausap. Ashley, ano tong ginawa mo sa iyong pinsan? Bakit kailangan pang humantong sa kulungan? Wala na ba talaga halaga ang pamilya natin sa'yo? Napapikit si Ashley habang nakikinig sa galit na tinig ng ama nila Beauty. Gusto niya rin sanang sumbatan ito dahil sa mga ginagawa sa kanya ng anak nito. Pero alam niyang kasinungalingan lang ng pamilya nito ang pakikinggan. Napabuntong hininga si Jessie nang walang tugong nakuha mula sa pamangkin. Alam kong may mali din si Beauty pero hindi ba may dadanto sa magandang usapan? Bumaba na ang tono ng kanyang pananalita. Hindi po ako may gustong ipakulong siya. Malumanay niyang pakikipag-usap sa tiyuhin. Napabuntong hininga si Jessie. Nasabi na yon ng kanyang asawa ngunit sobrang sama ng kanyang loob kaya sa halip na makiusap, nasumbatan pa niya ang pamangkin. So ganito na lang, hindi ka gagawa ng hakbang upang makalabas ngayong araw na tong pinsan mo? Nagagalit po kayo ngayon sa akin dahil inilalagay ko sa kahihiyan ng anak niyo. Pero ang kahihiyan ko ba, naisip niyo dahil sa anak mo? Masama ang loob ni Ashley at gustong umiyak pero pinigilan niyang sarili. I'm sorry, sabi ni Jessie nang mahimasmasan. Mas pinili niya ang makulong kaysa ang humingi ng tawad sa mga anak ko. Bilang isang ama at ina, naunawaan niyo naman po siguro ako, di po ba? Napipilan si Jessie at parang nasampal lamang siya ng mga binitawang salita para kay Ashley. Ako na ang nakikiusap, anak. Ikaw lang ang nakakausap ng ama ng mga anak mo. Baka makinig siya sa'yo at hayaang makalabas ang pinsan mo ngayon. Napabuntong hininga si Ashley at naawa sa tiyuhin. Kapag ganito na ang tono nito at tinawag pa siyang anak, hindi niya tumatanggihan. May karamdaman din ang iyong abuela ngayon. Kapag nabalitaan niya to, baka hindi niya matanggap. Dagdag pa ni Jessie. Susubukan ko po. Mukhang napipilitang sagot niya sa tiyuhin. Ito ang kahinaan niya, ang gamitin ng kaniyang abuela, maliban sa mga nakatama. Hindi na magbabago ang aking isip. Mabilis na naibulsa ni Ashley ang cellphone at nilingon si Marlon. Hindi niya alam na naroon pala ito at nakikinig. She deserves it for calling my child illegitimate. Gustong sagutin ni Ashley ang binata na totoo naman. Pero sa sarili niya lamang yun nasabi. Alam kong yan ang tingin ng lahat sa mga anak ko dahil hindi tayo kasal. Pero yung iparinig mismo sa mga bata, hindi ko palalampasin. Isa pa, sinisiraan ka nila at hindi ko gustong tabas ang dila ng iyong pinsan at ng kanyang ina. Sorry sa kanilang behavior. Siya ang nahiya sa binata para sa kanyang pamilya. I want us to get married now. Ha? Parang nabingi si Ashley sa narinig o baka namali lang talaga siya ng dinig. Ayoko maging bastardo pa ang tingin nila sa aking mga anak. Napalunok ng sariling laway si Ashley nang makonfirm na hindi siya namali ng pandinig. Don't worry, sa papel lang tayo kasal para sa mga bata. Nagpagawa din ako ng kontrata na maaari ka makipaghiwalay sa akin after 2 years kung hindi mo ako matututunang mahalin. Pakiramdam ni Ashley muli siyang nabingi. Hindi mahalaga sa akin ang pagmamahal sa isang pagsasama kung ako ang iisipin mo. Kung mamahalin mo ako o handang makasama habang buhay after 2 years, then we'll get married again at the church. Pero kung gusto mo makalaya mula sa akin at may nagustuhan kang iba, pakakawalan kita. Awang ang bibig na nakatitig lang si Ashley sa binata at hinayaan itong magsalita. Ang gusto ko lang hindi muna dapat malaman ng lahat ng tao na ako ang ama ng kambal.
Ayoko silang gawing target ng mga taong gustong makamkam ang may iwan kong kayamanan. Naitikom ni Ashley ang bibig at napatango. Hindi niya alam kung anong dapat isagot sa binata. Mukhang pabor pa nga sa kanya lahat ng mga sinabi nito. Isa pa sa kondisyon ko, bawal ka makipagrelasyon sa iba sa loob ng 2 taon. Wala sa sariling napatango muli si Ashley. Kung may gusto ko pang idagdag sa mga kondisyon, maaari mong sabihin kay Attorney Ben. Paano si Melissa? Naitanong niya sa binata. Kung anak ko nga ang batang nasa sinapupunan niya, I will take that responsibility. Pero sorry, wala akong tiwala sa pamilya ng tiyuhin mo. Napayuko ng ulo si Ashley at nakaramdam ng hiya dahil pamilya niya pa rin ang inaayawan ng binata. Alam kong iba ka sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Ashley at tumunghay. Salamat. Parating si Attorney Ben at dala ang marriage contract natin at ang kasunduan. Ipinatawag ko na rin si Mr. Ralph at ang kaibigan mo bilang saksi. Hindi na lang nasa tinig ni Ashley ang laman ng isipan. Talagang dominante ang lalaki at bago pa siya kausapin, tapos na pala ang plano nito. Mukhang hindi siya binigyan ng chance na makawala dito o magdesisyon. Ilang sandali pa, may dumating na catering at nag-ayos sa pagkainan. May judge din palang kasama ang abogado na siyang magkakasal sa kanila. Iba talaga nagagawa ng pera at koneksyon. Kahit secret marriage lamang ang naganap, mukhang magarbo pa rin ang nangyari. Tuwang-tuwa ang kambal nang malaman ikakasal sila ng ama ng mga ito. Girl, naiingit na talaga ako sa'yo. Kinikilig na bulong ni Vina. Inirapan ni Ashley ang kaibigan. Inayusan pa rin siya nito kahit hindi na sana kailangan. Parang magic lang ang lahat at isang salita lang ni Marlon, nasa harapan na niya ang mga kailangan niya at ng mga anak. Maging ay susuot niya, kulay puti pa rin naman at alam niyang mamahalin yun. Kahit simple lang ang pagkakayari. Ang mga anak, ang cute sa suot ng mga ito. Ate, maganda na ba ako? Umikot si Nida sa harapan habang nakadipa ang mga kamay. Natawa sina Vina at Ashley sa yaya ng mga bata. Excited din ito at nagpaganda dahil naroon si Detective Melvin. Sa presinto lalong hindi mapakali sina Elizabeth at Beauty dahil malapit na matapos ang work hours. Gumagawa ng paraan ang kanyang asawa at ang abogado nila. I told you walang puso yung pamangkin mo! Shut up! Angil ni Jessie sa asawa. Daddy, ayoko matulog dito! Umiiyak na si Beauty sama habang nililingon ang rehas na pinanggalingan kanina. Walang ibang sisisihin sa nangyari sa iyo ngayon, kundi ang sarili mo. Bakit naman ba kasi ginugulo niyo pa ang buhay ni Ashley kahit walang ginagawa sa inyo? Galit na panenermo ni Jessie sa anak. Kung pumarito ka lang para pagalitan ng anak mo, mabuti bang pabayaan mo na lang kami dito? Inis na sita ni Elizabeth sa asawa. At kasalanan mo rin kung bakit humantong sa ganito ang anak mo. Biglang namutla si Elizabeth nang tumaas na ang boses ng asawa. Hindi niya dapat ito ginagalit sa ganitong lugar. Dad, please, wag po kayong magalit kay Mom. Inaamin kong kasalanan ko to pero I really hate her. Siyang may kasalanan kung bakit naurong muli ang kasal namin ni Justin. Napabuntong hininga si Jessie at hindi na alam paano aayusin ang relasyon ng mga anak sa kanyang pamangkin. Ang asawa, hindi nakakatulong at isa ring konsentidor sa mga anak nila. Dumating ang abogado galing kina Miss Ashley. Anunsyo ng abogado nila. Kahit nainis ay nabuhayan ng loob si Beauty. At least, hindi siyang nagpakumbaba sa babae. Makalabas lang siya dito, talagang gagawa siya ng paraan upang makaganti kay Ashley. Nakipagkamay si Jessie sa bagong dating na abogado. Kahit papano natuwa siya at hindi pa rin siya kayang tiisin ng pamangkin. Sa bahay nila Melissa, inis na naibato ng dalaga ang hawak na cellphone sa kama. Nakailang dial na siya sa numero ni Marlon ngunit walang sumasagot. Hindi niya matanggap sa sarili na hindi kayang maglaan ng oras ni Marlon sa kanya. Kanina nang ang driver nitong sumagot, talagang nainis siya. Ay, ano ba pinagkakabalahan mo? Hindi mo magawang kausapin ako. Nagpupuyos ang kalooban na kausap ni Melissa sa kanyang cellphone. Gusto niyang magwala sa galit at inis sa binata dahil hindi tinulungan ng kapatid na makalabas sa kulungan. Pero napabuga siya ng hangin sa bibig at kinakalma ang sarili nang kumirot ang kanyang tiyan. Hindi maaaring mawala ang batang nasa sinapupunan dahil sa galit.
Bukas pupuntahan niya si Marlon. Sa mansyon ni Marlon, nagkaroon ng konting kasiyahan kasama ang piling bisita lamang. Nagkaroon din ng pictorial at ang kambalang bida. "Kumusta ang pinapatrabaho ko sa'yo?" tanong ni Marlon nang umalis na ang judge at si Attorney Ben. "Tulad ng utos mo, late nang pumunta ang abogado sa presinto." Ipinamulsa ni Marlon ang dalawang kamay sa suot na trouser at tumanaw sa Harden. Naroon sila ngayon sa terrace at ayaw ng binata na may ibang makarinig sa pag-uusap nila ni Melvin. "Ikaw na rin ang bahala sa isang larawan. Gusto kong malaman ng lahat na hindi legitimate ang mga anak ko." Nakangiting tumango si Melvin sa binata. Tinapik niya ito sa balikat. Hindi talaga ito nagbago kaya lalong lumalakas ang koneksyon at maraming takot na kalabanin ito. Magaling din itong maglaro ng isang sitwasyon at damdamin ng ibang tao. Pero ginagamit lamang nito ang ganong ugali sa taong hindi nito gusto. Inakbayan ni Vina ang kaibigan na mukhang tulala pa rin dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kahit siya nagulat sa biglang kasal ng mga ito. Napatingin siya sa daliring ng kaibigan. Kinuha niya yon, pinagmasdang mabuti ang singsing na nakasuot roon. "Gosh, girl! Singsing pa lang, nakakasilaw na. Tiyak na maiinggit na naman ang mga pinsan mo kapag nakita nilang suot mong singsing." Napatitig din si Ashley sa suot na singsing. Alam niyang milyon ang halaga nun. "Anong problema?" tanong ni Vina nang mapansing hindi mapakali ang kaibigan. "Anong gagawin ko mamayang gabi?" Nanunukso ang ngiti ni Vina sa kaibigan. Isa kasi sa gusto ni Marlon, magkasama ang mga ito sa isang silid. Tama naman ang binata sa pasya nito. Ayaw nitong magtaka ang mga anak kung bakit hindi pa rin magkasama ang mga magulang sa isang silid. Gayong mag-asawa na mga ito. Pero naiintindihan ng kambal na hindi pwedeng doon tumira ang ama ng mga ito. Baka kasi masundan nito ng kaaway nito at makitang dito nakatira. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan!" Inirapan ni Ashley ang nanunuksong kaibigan. "Come on, girl! Malaki naman ang kama nyo. Nangako din naman si Marlon, di ba? Na hindi kanya pipilitin sa isang bagay na labag sa iyong kalooban." Namula ang pisngi ni Ashley dahil pinaalala pa ng kaibigan ang tungkol doon. Narinig ng mga ito, maliban sa mga anak ang nasa kontrata. "Malaki ang tiwala ko kay Marlon sa ganyang bagay. At may isa siyang salita. Ewan ko lang sa'yo." Iningusan ni Ashley ang kaibigan at inis na iniwas ang tingin dito. Nainis din siya sa binata kasi parang sinabi na rin ito na siya ang marupok sa kanilang dalawa. Na kapag gusto niyang gapangin ito, pagbibigyan naman siya. So dapat talaga siya ang gumawa ng first move? Kapag hindi ay manigas lang siya? "Hay!" Tinasa ni Vina ng kilay ang kaibigan nang marinig ang frustrated na tinig nito nang magbuntong hininga ito. "Lalo ako nagkakasala sa isipan kapag ikaw ang kausap ko." Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Vina at nahulaan ng laman ng isipan ng kaibigan. Halos mamagana ang mga mata ni Beauty sa kakaiyak nang ideklara ng abogado ni Ashley ang hindi magandang balita. "I'm sorry. Kahit gusto makipag-ayos ng aking client, hindi pa rin maaaring ilabas ngayon ang inyong anak." "Mga walang kwenta!" Tumaas na ang timbre ng boses ni Elizabeth at ibinunto ng galit sa abogado ni Ashley. Sinisisi niya ito dahil late nang dumating. Hindi na sila makapagpiyansa at tapos na ang working hours. Isa pa, mabigat na kaso ang child abuse, kaya hindi basta makalabas ang anak. Kailangang imbestigahan at bukas pa yun mangyayari dahil gabi na. "I'm sorry, Mrs." Mapagkumbaba pa rin ang abogado. Bumagsak din ang balikat ni Jessie. Hindi niya maaaring sisihin ang pamangkin dahil pinagbigyan naman siya nito. Yun nga lang, late na ang tulong na ipinadala nito. Masasabi niyang talagang malaki ang koneksyon ng taong nasa likod ng lahat ng to. Dahil nagawa nitong patawan ng malaking kaso ang kanyang anak. Kahit walang warrant of arrest, ay nagawa pa rin maipakulong ang kanyang anak. Dahil lumalabas na caught in the act ang pananakit ni Beauty sa mga bata. Napaiyak na rin si Elizabeth dahil sa pinaghalong galit at awa sa anak. Hindi niya rin matanggap na maranasan ng anak ang matulog sa kulungan. Hindi siya pumayag na walang malambot na mahiga ng anak, ngunit nagalit ang pinuno ng kapulisan. "Baka po gusto niyong samahan ang anak niyo sa kulungan?" Tanong ng pulis dahil sinusuhulan sila ng ginang upang magawa ang gusto nito. "Hindi naman po sa ganun, sir.
Gusto ko lamang magpasalamat dahil pinayagan niyo magkaroon ng electric fan ng anak ko. Kinabahan si Elizabeth. Kung pwede lang ayaw niyang iwan ang anak doon ngayong gabi. Ngunit ayaw naman niyang mapasama sa loob ng selda. Labag na sa batas yung pinagbigyan namin ng isa niyong hiling. Huwag na po sana kayong abusado sa batas. Pantay lang po ang trato namin dito. Mayaman ka man o mahirap. Napahiya si Elizabeth sa sinabi ng pulis. Gusto niya sanang bilhan din ang anak ng bagong pom na mahihigaan nito roon. Kaya siya nag-aabot ng pera. Alam niya namang bawal ang ganun, pero desperada na siya. Saka ang tingin sa mga ito ay masisilaw sa pera. Pasensya na po, ito lang naisip ko bilang pasalamat dahil pinagbigyan niyo ang aking hiling. Hindi ko na ipipilit at uulitin. Pinalis na ng pulis sa kanyang harapan ng ginang. Bawal na rin kasi itong magstay doon at gabi na. Natakot si Beauty nang wala ng ina. Hindi magawang matulog sa takot na may gumawa ng hindi maganda sa kanya. Dalawa ang kasama niya sa loob ng selda at parehong babae. Ayaw niya ring humiga sa higaan doon at nadudumihan siya. Mas ginusto pa niyang nakaupo lang sa sahig at niyakap ang sariling mga tuhod. Yaya, hindi po ba talaga ako pwedeng tumabi kina Mami? Malungkot na tanong ni Jello. Nandidilat ang mga matang umiling sinida sa bata. Baby, paano makakagawa ng small baby ang mami at daddy mo kung nandun ka? Paano po ba gawin ng baby at bawal ko makita? Napakamot sa ulo si Nida at hindi alam ang ipapaliwanag sa bata. Basta bawal at bad na makita ng isang bata. Huwag na rin magtanong pa kasi baka magkakasala pa ako. Napanguso si Jello at umayos sa pagkahiga. Sa ngayon, sinasamahan pa siya ng kaniyang yaya sa sariling silid matulog, hanggang sa masanay siyang mag-isa na lang. Sa silid nila Ashley, bantulot ang dalaga kung lalabas ba ng bathroom. Talaga namang naliligo siya sa gabi bago matulog, pero ngayon parang biglang nahiya siya sa sarili. Baka kasi isipin ng lalaking nakahiga na sa kanyang kama na naglinis siya ng katawan dahil may iniisip siyang iba bago matulog. Muling sinuri ni Ashley ang padyamang suot. Hindi naman yun manipis at mahaba ang pangibaba. Napabuntong hininga siya bago nagpa siyang lumabas na ng bathroom. Nag-ingat pa siyang makalikha ng ingay nang makitang nakahiga na sa kama si Marlon. Ayaw nitong matulog sa sofa o sahig at lalong ayaw nitong pumayag na doon siya matulog. Kailangan na daw nilang sanayin ang sariling magkatabi sa kama. May tiwala naman siya sa binata pero sa sarili? Mabilis niyang pinagalitan ang sarili at kung ano na naman ang pumapasok sa kanyang maduming isipan. Mabuti na lang at mukhang tulog ng binata. Mabilis siyang nagpatuyo ng buhok at nagsuklay. Gusto niya sanang lagyan ng unan sa pagitan nila ang binata pero nag-aalangan siya at baka ma-offend ng binata. Baka isipin ito, wala siyang tiwala dito. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang humiga sa kama. Doon siya pumwesto sa pinakagilid upang hindi maabot ang binata kung sakaling maglikot siya. Patagilid siyang humiga at paharap sa binata. Kahit tulog, pero ang tapang pa rin ang aura ng mukha niya. Bulong ni Ashley sa sarili habang pinagmamasdan ang natutulog na binata. Nang gumalaw ang binata, mabilis siyang pumikit at nagkunwaring tulog. Hindi magawang ihiwalay ni Marlon ang tingin sa maamong mukha ng dalaga. Hindi naman talaga siya tulog kanina at pinakikiramdaman lang ang dalaga. Humulma ang matipid na ngiti sa kanyang labi nang makitang bahagyang gumalaw ang talukap ng mata nito. Ayaw niya itong mailang sa kanya, kaya pumaling siya ng higa paharap sa dingding. Gustong mapabugan ng hangin sa bibig ni Ashley nang masigurong hindi na nakaharap sa kanya ang binata. Daig pa niyang magnanakaw at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya rin magawang gumalaw sa takot na magising muli ang binata. Sa bahay nila Elizabeth, hindi rin nakatulog ng maayos ang ginang dahil iniisip ang anak. Nakailang away din sila ng asawa. Gusto niya sanang sabihin sa ina nito ang nangyari upang magalit ang gusto kay Ashley. Ngunit tumutol ang asawa at inalala ang sakit ng matanda. Tulog pa si Beauty? Tanong ni Lara sa anak habang nag-aalmusal sila. Sa labas po siya natulog kagabi, ma'am. Hindi tumitingin sa ina na sagot ni Jessie. Lumipat ang tingin ni Lara kay Melissa. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman po, Lola. Pupunta po ako mamaya sa kumpanya ni Marlon. Nakangiting sagot ni Melissa.
Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makausap. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Melissa at tumango sa abuela. Kahit hindi pa naman halata ang tiyan, ay pang maternity dress na ang kanyang suot. Gusto niyang malaman ng lahat na buntis siya at si Marlon ang ama. Nagmamadaling kumain si Elizabeth at kailangan niyang puntahan na ang bunsong anak. Ngunit naudlot ang pagtayo at napatingin sa Chika Minutes na palabas sa isang television tuwing umaga. Si Ashley ba yan? Naitanong ni Lara na nakatingin din sa TV. Sabay na napatingin si Melissa at ang ama sa TV at gulat ang nakarehistro sa mukha ng dalaga. Nang makita ang nasa palabas. Sa hindi pa nakakakilala sa magandang dilag nito, siya po si Miss Ashley Villamor. At ang kaniyang katabi ay ang kambal niyang anak. Look how happy they are. Napatas ang kilay ni Melissa nang i-zoom ang kamay ni Ashley at may ka-holding hands ito. Alam niyang kamay ng lalaki yun, ngunit hindi ipinakita ang mukha ng may-ari nun. Sino mag-aakala? Ang isang maganda at magaling na designer ay may kambal na anak? At hindi lang yun. Ang mas nakakagulat ay ang ama ng mga anak nito ay isang billionaire owner ng isang kilala at malaking mall sa ating bansa. At hanggang ngayon, hindi nagpapakilala o nagpapakita sa media ang naturang may-ari ng mall. Napatitig si Melissa sa singsing na suot ni Ashley. Bigla siyang nainggit at gusto niya ring magsuot ng ganong mamahaling wedding ring. Ano to, Kuya Liam? Ikinasal na ang anak mo nang hindi natin nalalaman? Hindi makapaniwalang tanong ni Elizabeth sa bayaw. Disappointed si Lara sa nakitang balita. Parang walang pamilya ang apo at nagdesisyon na lang itong mag-isa para sa sarili nito. Una, ayaw sabihin kung sino ang ama ng kambal. At ngayon, nagpakasal ito at hindi sila inimbita? Ngayon, nagpakasal na si Marlon at Ashley. Ano kaya ang patutunguhan ng relasyon nila? Happy ending? Or magkakaroon na naman ng problema?